Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang panawagan ni First Lady Liza Araneta Marcos na tayo daw mga Pilipino, kalimutan na natin ang eleksyon, wala nang yellow, wala nang red, wala nang pink, mahalin natin ang bansa at mahalin natin ang presidente, itigil na ang pambabas. Tapos meron siyang special project para magkaroon ng unity ang mga Pilipinos. Okay? So dito sa headlines ng Philippine Star ngayon, New Presidential Museum eyed in Baguio. Oh, another project. Gagastos na naman ang taong bayan, museum. Pang high class. There's nothing wrong about museums. Ako, I love visiting museums. History, lalo na. So, ito, may nasimulan na bagong museum sa Malacanang. Ang una, yung Bahay Ugnayan Museum. Tungkol ito sa buhay ni President Marcos Jr. Tapos meron ding isa pang museum, Teos Museum. Ito naman, lahat ng presidente sa Pilipinas, nandyan yung buhay nila, mga memorabilia, mga sinuot nila, something like that, para malaman ng mga visitors ang tungkol sa mga presidente sa Pilipinas. So, nabanggit ni First Lady Liza sa kanyang pahayag sa YouTube. Yung in-interview siya last Friday na i-post yung kanya interview sa isang vlogger. Successful daw yung successful yung Teos Museum sa Malacanang. Kasama na rin yung Bongbong Marcos Museum, yung Bahay Ugnayan. 6,000 visitors per month. Successful na ba yun? So, kung 6,000 visitors per month, per day, divided by 30, around 600. Hindi ko na alam. Basta, success, sabi niya. Kaya, i-replicate nila sa mansion house sa Baguio. Para daw maraming mga, and this is free para daw maraming tao na makakaintindi o makakaalam sa kung sino ang mga presidente, lalo na yung presidente ngayon. Sabi niya doon sa YouTube interview na yon is, nagkaroon daw sila ng study, ang Malacanang. Bakit maraming Pilipinos ang nagbabas o nagkri-criticize sa Pangulong Marcos Sr. Ang lumabas daw sa result ng kanilang study is dahil daw sa kakulangan ng kaalaman ng mga buzzers tungkol kay PBBM. Kaya, nag-set up sila ng museum para mas makilala ng taong bayan si PBBM. Kaya lang, 6,000 per month, kakaunting bisita yun. It's not a hit para sa akin. Guided tours pa yan. Parang hakot pa ata yan eh. So, ito, naka-quote sa akin yung statement niya sa YouTube interview na yun. How can you love your country and you cannot love your president? Something like that. Basahin ko Okay, ito I notice the youth, they don't know history. That's why it's easy for them to bash people. Yung people, kasama na si PBBM at si First Lady Liza. And then, so now, since Teos is a hit, we'll duplicate it at Baguio Mansion House. So all tourists who visit Baguio can go there for free. Wow, that's good. Okay? Ito. Why are there yellow, pink, or red? That shouldn't be the case. The election is over. We should
have to love our country. I agree. Tapos ng eleksyon, mahalin natin ang ating bansa. Okay? Tapos ito, sabi niya, how can you love your country if you do not love your president? It's that simple. If you were red for Marcos before, if you were yellow for the Aquinos, the election is over. Nako, lumalabas ito, ibig niya sabihin, yung mga nagbabas, yung mga nag-criticize sa presidente ngayon, they do not love the country. Iyon ang pagkaintindi ko dito sa statement ng First Lady na how can you love your country if you do not love your president? So if you bash, if you criticize the president, you do not love the country. Sang-ayon ba kayo nun? I beg to disagree. Karamihan ngayon na nagbabas o nag-criticize sa Pangulo, they were diehard supporters of BBM before. Example, si Fair Lady Maharlika. Grabe, ang tapang niya noon sa pagdepensa kay BBM dahil binabas siya ng mga kakamping, mga dilawan. Ngayon, nasaan ang mga kakamping dilawan? Kakutsaba na, kaibigan na, nakapwesto na, tahimik na sila. So, sino ang nag-criticize? Yung mga diehard Marcos supporters before. And number one na yan, si Maharlika. Grabing tapang ng taong ito. Sinusugal niya na yung buhay niya na anytime magurgur siya para ipahayag ang nalalaman niyang katotohanan. Ako nung una, alanganin ako sa mga expose ni Maharlika kasi matitindi. But later on, kasi yung katotohanan, hindi mo yan talaga mapipigilan eh. Para bang nasa madilim kang kwarto, mamaya may nagsindi ng posporo, lighter, or flashlight. Yung liwanag, talagang mangingibabaw ang liwanag sa dilim. Ganyan yung nakikita kong ginagawa ni Maharlika, na ginagawa niya ito, yung kanyang mga expose dahil mahal niya ang bansa. Sino pa? Yung si Atty. Vic Rodriguez. Ngayon, nagsasalita na rin siya. Interview kaliwat kanan, nagpapaliwanag. Although diplomasya o subtle, maganda ang dating. Yung kung may mga pinupuna ni Atty. Vic Rodriguez, hindi niya talaga direct na binabas si President Marcos. Kaya lang, diplomasya ang kanya. Kaya lang, nilalabas pa rin niya yung katotohanan. Sina Atty. Trixie, yung SMNI. Ayan, sina Ka Eric, Doc Lorraine Badoy, sina Sasasot. Yan, mga diehard supporters yan noon. Malala ko si Sasasot nung pinatayan siya ng ilaw sa isang eskwelahan sa somewhere in Cavite na in-invite siya na guest speaker. Ang may-ari pala ng eskwelahan kakamping. Ayaw nila na magsalita doon si Sasasot. Ako, pinatayan siya ng ilaw, microphone, and everything. Tuloy pa rin si Sas sa pagsasalita. Ganon yun, yung mga diehard Marcos supporters. Ngayon, sila na nag-criticize. Ito bang pag-criticize, pagbabas, they do not love the country? I beg to disagree. So, ano yung kasabihan? Evil triumphs when good men do nothing. So, kung may nakikita kang kamalian, tatahimik ka na lang. So, wala akong problema. Yung museum, pwede yan, ituloy. Kaya lang, kung ang akala, kung may museum na makikilala ang presidente, mamahalin ng presidente, the best way for people para ma-convince na mahalin nilang ang presidente, show it
in good governance, yung honest, yung transparent governance. Yung pangako to pa rin. Yes, tapos ng eleksyon. Nasaan na yung pangako? Bayan babangon muli. O ano ngayon? Bumabangon ba o bumabaon muli? Trabaho. Nag-promise yan ng trabaho. Maraming OFWs na umasa. Mga nahihirapan ng OFWs malungkot, napapalayo sa pamilya. Umaasa na magkakaroon ng trabaho sa Pilipinas. Pag nanalo ang isang BBM, nasaan na ngayon ang mga trabaho? Wala pa rin. Kukunti pa rin ang trabaho, kaya kukunti ang namumuhunan dito sa bansa. Lately, yung German ambassador, nagreklamo na yung pagkadismaya niya sa red tape sa gobyerno. Ang bagal kumuha ng business permit. May corruption kaliwat kanan. German ambassador na yun, ha? So, ito pa rin ang pangako. Kasi kung natupad ang pangako, maligaya ang Pilipino, mamahalin nila ang Pangulo. Ganun lang yun. 20 pesos per kilo na bigas. Pangako yan. Nasaan na? Yung 20 pesos pala, hindi minus. Kasi 40 noon, dapat maging 20. Ngayon, plus 20, naging 60. So, there's no question yung pagmamahal sa bansa. Halos lahat ng Pilipino, mahal nila ang kanilang bansa. Mahal natin ang bansa. Kaya lang, iba naman yung pagmamahal sa presidente. Deliver the goods. Okay? So, let's unite. Yes, let's unite. Kaya lang, kung hindi maganda yung pinapakita, anong klaseng unity yan? Paano nila trinit ang mga Duterte? Yan ba ang unity? Naging presidente ba ang Pangulo ngayon kung walang tulong ng mga Duterte? Lalo na si then Mayor Inday Sara? Paano ka mag-unite? Ang mismong tumulong, dinededma sa mga send-off ceremony. Nababadshot o badshot sa akin. Ang Pangulo nag-promise na best friend forever. Niya si VP Sara, nasa na ngayon? Dinedepensahan ba niya sa mga batikos? Wala. Ang busy naman, trabaho lang ng trabaho. Tapos, manawagan pa ang mga kakampi ng Pangulo, mag-resign ang VP. Paano mo pa-resignin yung most trusted government official with the highest satisfaction rating ng DepEd na hinawakan niya, most trusted and ganon din, highest satisfaction rating. So, madaling magsabi na let's unite. At mahirap gawin. Yung tapos ng eleksyon, yes, tapos na. Kung gusto ng administrasyong ito na ang taong bayan huminto sa pagbabas, kung gusto na mahalin ang Pangulo, gumawa ng mabuti. Kasi nakikita po yung gawaing mabuti. Whatever you sow, you reap. Magtanim ka ng masama, aani ka ng batikos. Magtanim ka ng maganda, nako, pupurihin ka ng mga Pilipino.